Basta mga kapwa ko paghalaman, pupunta ulit tayo dun sa farm natin sa Cavinti, Laguna, para tingnan yung ating mga hito doon, tsaka yung ating greenhouse. Yung ating hito, magsosort kami ngayon, kumbaga maghihiwalay kami ng mga magkakasize, para mabakante ulit yung aming trapal pan, para kumbaga makapagdagdag pa ulit kami, kasi okupado kasi ngayon yung tatlo naming pan doon, kaya hindi namin lagyan ng bago, kasi nga dapat masort muna sila. Kasi kapag pinagsama-sama din natin yung mga malaki maliit, ay binubuli kasi ng malalaki yung maliliit. Kumbaga kinakain nila, kaya maubusan tayo ng hito kapag nagaganon. So magsosort lang kami mamaya, tapos pag nabakante yung isa naming pan, tsaka namin pupuntahan yung bilihan dun sa May Bay, Laguna. Yung aming kasing concrete pan, hindi pa rin tapos ngayon, gawa ng naubusan lang kami ng waterproofing, pero kaunti na lang naman ang kulang. Pag natapos yun, yung mga malalaki na ay doon na natin papakawalan. So i-video na lang namin yun pag nagawa na namin. Yun ang mga ating greenhouse, ay maglilinis muna kami. Kumbaga inuubos lang muna namin yung laman sa loob, dahil magdi-disinfect muna kami, tsaka mag-maintain muna ng ating mga taniman. Kumbaga pipinturahan ulit namin yung mga tubo para luminis ulit tignan. So mamaya pagdating ko dun sa ipapakita ko sa inyo yung itsura ng aming greenhouse ngayon. So samahan nyo kami mamaya. A few moments later. So mga ka-farmer, nandito na tayo ngayon sa farm natin sa Cavinti. Nandito yung ating mga alagang hito, nakalagay dito sa ating trapal pond. Medyo madumi na naman ng tubig, kaya magpapalit tayo ngayon. At isasabay na rin natin yung pagsusort ng ating mga hito, para yung isa nating pond ay mabakante. Kasi gayak natin na magdagdag pa ulit, para monthly tayo na merong dinadagdag sa kanila. So mamaya ay papakita namin kung paano natin sasalain itong mga hito gamit itong strainer. Pamimilian natin ng siguro hati na lang namin sa dalawang size, kasi limitado lang yung aming paglalagyan. Ito namang concrete pan namin ay malapit nang matapos, kaya yung mga malalaki nating hito, kapag natapos itong concrete pad natin, ay pwede na nating ilipat. So mamaya ay papakita namin yung pag na-sort na, tsaka pag nalinis na namin itong pad. So samahan nyo kami mamaya. So ngayon mga ka-farmer, binabawasan lang natin ng konti yung tubig, kasi medyo mahirap silang makuha. Kaya pero habang binabawasan natin, sasabayan na natin ng pagsasala para makuha natin yung mga malalaki na. Ngayon, isosort lang natin yung mga malalaki na, gaya nung sukat nung nandun sa kabila. So medyo mahirap lang silang damputin talaga, kasi madudulas, pero kaya naman. Okay. Yun lang, hirap nga. eh. Itong maliliit ihiwalay natin, kasi sasama natin mamaya doon sa isang pan. So pero mamaya baka kasi may mga makalusot din, ay sasalain pa ulit natin mamaya bago natin ilipat. So tatapusin ko lang to guys, at mamaya papakita namin sa inyo yung kapag nailipat na namin.
So yun mga ka-farmer, tapos na kaming maglinis nitong ating trapal pond. Makikita nyo naman yung mga hito natin, kitang-kita na. Malinaw na yung tubig ulit. Mamaya lalagyan namin to ng asin para ma-disinfect ulit yung tubig. Tapos yung pangatlong pond natin ay binakante na namin para makabili na ulit tayo ng bagong batch ng hito. Kasi nag-iiba yung pala pag nasa atin. So, kumusta mga ka-farmer? Nakabili na kami ng hito. Hindi lang natin napakita sa video na ngayon. Ngayon na, pauwi na kami. Malapit na kami doon sa farm. Mamaya, papakita namin yung kung paano yung acclimation na ginagawa namin, tsaka yung kung paano sila ililipat. Sa ngayon, nakuha lang kami ng asin para madala namin doon sa farm din, para ma-disinfect natin yung tubig ng hito. So, samahan nyo kami. So mga ka-farmer, nandito na ulit tayo sa farm natin sa Kabinte. Nakabili na tayo ng hito. Ito. Bumili ulit kami ng 200 pieces. Bali, ito na yung third batch namin. Para sa ikatlong buwan din. Ina-acclimate lang natin to ngayon dito sa tubig, dito sa trapal pond, bago natin isalin para kumbaga ma-adapt muna nila yung temperatura ng tubig dito. Tsaka natin sila pakakawalan mamaya. Pero bago natin sila pakawalan, ay hugasan muna natin sila ng asin. Gaya ng ginagawa natin doon sa unang dalawang batch. Mukhang effective naman kasi buhay naman yung ating mga hito. So mamaya, ipapakita namin kung paano ma-disinfect itong mga bago nating hito. Tapos itong ating mga hitong nandito, lalagyan din natin ito ng asin para kumbaga ma-disinfect din yung tubig nila, hindi sila magkasakit. So mamaya, papakita namin yung paglilipat nito. Samahan nyo kami mamaya. Magal makaiba talaga. Parang iodized ito ngayon. Gutom na, kalay pagkain yung asin. So mga ka-farmer, ito, i-disinfect lang muna natin siya ng asin bago natin siya ilipat dun sa ating trapal pond. Kagaya lang din ng ginagawa natin dati, habang nasa plastic pa siya, lalagyan na natin ito ng asin. Kahit medyo maparami ang asin, walang problema yun kasi ililipat naman natin sila doon sa pan natin. Kagaya lang nung usual na ginagawa natin, pagkalagay natin ng asin, haluin lang natin siya para kumbaga yung asin sumama doon sa tubig at malinis din yung ating mga hito. Hindi naman kailangan na matagal, basta kumbaga ma-disinfect lang natin sila at saka natin sila sasalain dito sa ating salaan para mas madali natin silang mailipat. So ngayon, sasalin na natin to. So hindi na namin sinama yung tubig kasi medyo madumi yung tubig nung galing sa binilhan namin, kaya sinala na lang tapos saka namin to ilalagay dito sa ating trapal. Yung unang batch na yun 100 pieces, tapos susunod natin tong ikalawang batch na pang 200 pieces naman. Same process lang din.
lalagyan lang din natin uli ng asin, i-disinfect muna. Saka natin ibabalik dun sa trapan natin. Mahalaga na ginagawa ito para kumbaga kung may sakit galing dun sa source natin, dun sa binilhan natin, ay hindi madala dito sa ating trapan. Itong nabili namin, medyo maliliit nga lang ito. Halos nasa 2 to 3 inches nga lang itong nabili namin, pero okay na rin, lalaki din naman ito sa amin. So ito guys, yung aming another 100 pieces to. Sasama na uli natin dito sa ating trapan. So bali ito yung third batch na nabili namin. Lahat ng trapan namin ay 200 pieces. So ibig sabihin, meron na kaming 600 pieces ngayon. Kasama nga lang dun yung ating mga mortality. Kumbaga, marami na rin kasi yung mga namatay. Yung iba, kinakain na lang dun ng mga hito natin. So, yun, medyo na-set na naman namin. Maya-maya lang konti, papakainin na namin sila. Hayaan lang muna namin na medyo maka-adapt sila ng konti sa tubig. Para, kumbaga, hindi sila kumain habang sila stress pa. 2,000 years later. So, mga ka-farmer, magpapakain na tayo. Medyo humahapon na rin kasi. Yung hito naman, mas active sila kapag kagabi. So, itong ipapakain natin, ito i-grower na para doon sa mga medyo malalaki na nating mga hito. So, pagpapakain, kagaya ng dati, sasabog lang naman natin. Hindi naman kailangan na ganun kadami. Kumbaga, kailangan lang natin basihan yung capacity na kinakain ng mga hito natin kasi kapag ka na-stuck siya sa tubig, napakabilis niya magpadumi ng tubig natin kasi tumataas yung ammonia. Kaya anong nangyayari, palit ng tubig, kumbaga mahahagad sa labor, mahagad din sa konsumo ng tubig. Pero maswerte kami dito kasi yung tubig din naman dito ay halos libre na. So yun guys, tapos na tayong magpakain ng ating mga hito. Maya-maya lang, antay lang natin na konti itong sa mga bagong lipat at papakainin natin. At dahil maliit pa sila, ang papakain natin dito, yung starter pa lang. Kumbaga, mas maliit yung mga butil niya kaysa dito sa grower na pinapakain natin. So mga ka-farmer, medyo nakapag-relax na naman itong mga hito nating na bagong bili. Kaya papakainin natin sila nitong starter natin na feeds. Medyo mas maliit to kumpara dun sa grower natin. Sasaboy lang din natin. Hindi na rin kadami yung bibigay ko kasi 200 pieces lang naman ito nandito. So yun, napakain na natin yung ating mga bagong biling hito, tsaka yung ating mga datihan na rin dito na malalaki na. So, sayang di tayo nakapunta ngayon doon sa ating greenhouse kasi medyo hapon na rin. At medyo umubos kasi ng oras yung pagbili natin ng hito doon sa may Bay, Laguna. Kaya, sa susunod na lang natin siguro pag-uusapan yung sa ating greenhouse. Kumbaga, yung ayusin namin ng mga tubo doon. Kumbaga, parang i-restore muna ulit namin para maganda tignan yung ating greenhouse. So, yun lamang muna sa ngayon. Salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.